Sir, magandang hapon. Good afternoon. Pakilala po tayo, sir. Well, good afternoon. Ako po si Nani Agsalud Baganza. Ako po yung taga-Pangasinan. Ako po yung first nominee ng Action Dapat Party List. Ako rin po yung founding president ng Action Dapat Party List. Sir, bakit tumatakbo ngayong midterm election ang Action Dapat Party List? Ano ang dahilan? Well, actually, hindi naman biglaan itong desisyon na to. 8 taon naming pinagplanuhan ito. Ang naging mahalaga sa amin, yung plataforma kasi. Dapat matibay yung plataforma. Tapos ang decision namin, hindi kami sectoral party, multi-sectoral party, technically. So, in other words, yun ang pinagtuunan namin ng pansin. Yung plataforma namin, nakaangkla sa Saligang Batas ng Pilipinas, at yung mga karanasan namin bilang mga public servants. I've been in public service in the last 30 years, technically speaking. At yung last 8 years noon, I was a peace negotiator ng gobyerno, ng Republika, at pinaplano rin namin yung party list. So it was in 2022 when we decided to file yung aming accreditation sa COMELEC. So action, dahil when I was in the cabinet, ako yung Secretary of Agrarian Reform, si Manong Raul, Senator Rocco, Secretary Rocco was also a colleague in the cabinet. He was the Secretary of Education, ako naman yung Secretary of that. Ang biro nga namin dalawa, siya namimigay ng diploma, ako naman namimigay ng titulo ng lupa. Lupa at saka diploma, may pag-asa. Diba, nagumanda buhay mo. So, yun. Dapat, because we see urgency doon sa mga nakikita natin problema dito sa Pilipinas. Yun. So, action dapat. Dapat, yun ang commitment namin yung dapat side. Diba? Walang patumpik-tumpik. Laban to. Dapat gawin yan. Kung dapat gawin, at saka ito also manifest yung political will namin in governance. Sir, kanina nabanggit nyo kayo ay dati ng nagtrabaho sa gobyerno. At napagkwentuhan na rin natin kanina yung 3 points na sinasabi nyo sa bawat munisipyo o bawat city. Pakipaliwanag po. Well, unang-una kasi, 120 million yung bilang ng Pilipino ngayon. 120 million. Yung 120 million na yan live in municipalities and cities. There are 1,400 municipalities. 60 million nakatira doon. Diba? There are only 149 cities in the Philippines. 60 million nakatira doon. For a very simple reason. Kung walang oportunidad sa munisipyo, pupunta sila ng lungsod. At pag maubos ang oportunidad, mag-abroad. I mean, that's the cycle. Diba? Kaya at any given time, there are about 8 to 9 million Filipinos working abroad. Now, unang-una, mahirap yung mawali sa pamilya mo. Diba? Pangalawa, gusto mong magtrabaho sa labas kasi kung hindi man mababa ang kita dito, gusto mo maging komportable ang buhay ng pamilya mo. So what does that mean? Edukasyon, kalusugan, bahay, yung 3 basic naman yun . So in other words, para makasabay, para hindi umalis makasabay yung pag-asenso ng isang munisipyo, dapat dagdagan yung i-develop yung mga industriya sa mga lugar na yun. Agriculture, yun ang pangunahin na industriya sa mga munisipyo. Agricultural country tayo, basically. Yes. So in other words, ang agriculture kasi capital technology market. Kapital ng magsasaka, teknolohiya para maging efficient, di ba, at maging competitive, at siyempre yung merkado. Sa Pilipinas kasi, the market should not be a problem kasi puro tayo shortage di ba? Ultimo sibuyas, ini-import natin, asin, ini-import natin. Wala nang halos na hindi ini-import. Di ba? And yet, ang problema kasi is hindi competitive yung agriculture natin. There was a time dito sa Manila, ang presyo ng sibuyas 800, di ba? Sili, di ba? Sili na buyo, tumaas na. Sa probinsya yun, 100 plus lang yun Less than 100 nga minsan. So may kumikita di ba? So yung sinasabi nating develop agriculture, marami makikinabang kaagad. Ayusin yung infrastructure sa agriculture. Patubig lang naman to Di ba? Agriculture is water. Wala. The other one is tourism. 7,100 islands. Kaya ako nasabi, 100 islands, dating hawak ng kanya Philippine Tourism Authority. When I was mayor, hiningi ko yan kay President Gloria Macapagal-Arroyo. Alaminos yung nagpapatakbo ngayon yan. Yung ticket pa lang, papasok at palabas ng 100 islands, ang laking bagay na yun. So again, nanganak yung turismo nung pinomote namin yung 100 islands. Pinotektahan namin yung kalikasan. Nanganak ng
trabaho, kabuhayan, negosyo. Di ba? Tourist-related businesses. Marami yan sa buong Pilipinas. But sa amin kasi, we chose na maging community-based yung turismo namin. Ang unang makinabang, yung mga nagmamayari ng 100 Islands. Unti-unti lang, ngayon pa lang pumapasok talaga yung mga, wala kang malaking hotel doon eh. Puro local halos yung investor namin. So technically, yung pera namin, umiikot lang doon sa lugar. Pangatlo, paggawa. You know, Paggawa means labor. or industry. Industry. Okay. Well, marami kasing kwan eh. Alam mo yung farm to, kanyan eh, farm to table, Apa. di ba? Farm to market, Mm. farm to industry. Yung produkto magsasaka. Sa amin, yung baboy, nagiging longganisa. Alam mo na sa longganisa. Sa Pampanga, nagiging tosino. Apa. So, ang sinasabi lang mo natin dito, we have to support small business. Di ba? We have to support small business. We have to give them, if not subsidy, discounts sa mga pangangailangan nila sa pagnenegosyo. Para makapagnegosyo sila at lumaki yung kanilang negosyo. Because, you know, labas sa trabaho, kabuhayan. Di ba? Yung kabuhayan nila, nakakapagbigay ng dagdag na trabaho yun. Lalo pag lumaki yan at naging negosyo talaga. So, in other words, we have to build industries indigenous to Filipinos. Marami kasi, di ba? Marami yan sa probinsya. Hindi lang talaga natututukan. So, yun ang pinuntirya namin nung ako'y mayor. Kasama na yung mga souvenir item, Yes. etc. Ang mga pasalubong. May ingit ka nga sa mga lungsod na katulad ng Baguio. May Panagbenga Festival sila. Kami merong 100 Island Festival sa Alaminos. So, and all the many other provinces. Pero mangilan-ngilan ito eh. Ang daming oportunidad sa turismo. Yung tatlong yon, sa tingin ko, malaking tulong Oo, kasi lahat ng yun magbubuwi sa bayan. sa bayan, di ba? At magkikreate ng opportunity, trabaho, kabuhayan, negosyo. Kasi yung tatlong yon, you know, at so kailangan mag-invest talaga. Department of Agriculture, Department of Tourism, Parang ano, sir, Diba? parang whole of government approach. something like that. Siyempre, DTI. Yes. Ganun. So, yun ang kailangan. May mga tinatawag tayong mga COTOC, One Town, One Product. Sa dami ng produktong iniisip, nakakalimutan yung agriculture. Diba? Hindi ka ba nagtataka? Yung magsasaka na nagpapakain sa atin, siya may pinakamaliit na kita. Di ba? Yung may nakakwentuhan ako, magsasaka, tawag sa sarili, magsasako na lang. Magsasako na lang. So, in other words, yun ang masakit. Sako na lang yung natitira. At saka, yung kawalan ng trabaho o regular na trabaho o kabuhayan sa probinsya minsan, lalo lumiliit yung purchasing power. Kaya sabi ko nga, sa shit economy. Sachet. Sa shade. Sa Pilipinas, makakabili ka ng hindi 3 pirasong buong bawang, 3 ngipin ng bawang nasa plastic. Sa Pilipinas, bawang, paminta, ultimo asin, asukal. I mean, look, you know, at the end of the day, mas mahal yun eh. Yeah. Mas mahal yun. Kasi yung volume, yung bulto, mas nakakatipid ka rin. Yung tinitingi-tingin gano'n, mas mamamatay ka rin sa gastusan mo. So that's the intention eh. Increase the purchasing power of Filipinos by creating more jobs sa mga munisipyo. Imagine 60 million to na tao. So yun lang. That's what we mean by it. So kanina napag-uusapan din natin yung usapin ng West Philippine Sea kasi laging mainit yan eh. Yes. Kumbaga napapanahon. Anong posisyon ng inyong grupo, ng inyong party list sa West Philippine Sea issues? Well, unang-una, distrito ko yan dati yan. Taga dyan ako eh. Sa West Philippine Sea. Diplomasya hindi gera. You know? We have to exhaust all means to diplomatically remove China from the West Philippine Sea. Actually, nanalo tayo eh. Yung arbitral ruling, di ba? UNCLOS. Ng UNCLOS, di ba? Where, you know, each country na may maritime, may dagat na boundary, will given 200 nautical miles of boundaries. Yun yung economic zone mo. Di ba? Yun ang kinuha ng China. Labas ho doon, may mga ibang bansa rin na apektado. Di ba? Na pinoproblema rin yung China. So sa akin, diplomasya, we have to build alliances. But we also have to make our armed forces self-reliant. Not necessarily today. Diba? Tapos mag-ingat din tayo sa mga kaibigan natin na nagdadala ng mga offensive weapons dito. Diba?
Kung meron man tayong mga kaibigan na gustong tumulong, yung defensive weapons. Di ba kasi, you put an offensive weapon there, then, siyempre, mag-iisip din yung kabilang panig na, uy, abot na kami nito. Yes. But the bigger problem is this. Hindi lang West Philippine Sea issue eh. Yung problema ng China at saka Taiwan. Yeah. Mukhang mas malaking problema yun kaysa West Philippine Sea. Kasi pag nagsalpukan yung dalawang yun, di ba? Isiguradong madadamay tayo. Pati madadamay, unang-una. Ilang milyon, ilang daan libo ang Pilipino sa Taiwan. So you have to take them out. Pangalawa, siyempre pag masyadong dikit eh. Yes, yung proximity. Yung proximity ng Vietnam yun. So, mga ligaw na bala, o sabi nga ligaw na malas, at umabot sa'yo, di ba? To whom it may concern. To whom it may concern. Tapos high-tech na yung gera kasi ngayon eh. Yeah. Hindi mo na nakikita yung kalaban eh. So, ang punto is, yung stronger alliances among countries na pwedeng ipacify yung problema, huwag palakihin yung problema. Di ba? Are we talking about fair alliance? Kasi gaya ng sinasabi nyo, nagdadala ng offensive weapon dito sa atin, in a sense na tayo yung nagiging target na rin dahil may weapon sa atin. Totoo yun. Well, the thing is, hindi naman nila dadalhin dito yung kundi natin pinayagan. So, dapat klaro sa gobyerno, ano ba yung tulong na kailangan natin? Opensa ba o depensa? Di ba? O minsan kasi, yung mga gamit na yan, depende sa layo ng maabot. So, kung hindi ako nagkakamali yun, dinala rito. Nakalimutan ko yung pangalan ng rocket. Typhoon missile launcher. 1,200 miles. Abot ng Russia, Korea at China. So, in other words, offensive weapon talaga yun. Yes. Malinaw. Di ba? Inamin na nung Russia at China na dahil dyan, nasa crosshair nila tayo. Yes. Kasi anytime na gumalaw yan, ready sila to counter. That's one. Di ba? I don't think the Philippines will allow or will even initiate na tayo mag-offensive. Kung baka sa basketball to, di ba? Wala tayong kakayahan. Depensa. Ang ayaw lang natin, pagkatapos ng lahat ng gulo to, ayaw natin maging basketball court ng mga mayamang bansa. Proxy war. Proxy war na may interest Yes. sa West Philippine Sea at saka dito sa Pilipinas. We've experienced this noong World War II. Basically, America, Japan. we're talking about na gagawin na naman tayong boxing ring. Basketball court. O basketball court, yung ano mo, di ba? Pero kasi, naranasan na natin eh. World War II, di ba? Dito nag-boxing, nag-basketball ang Japan at America. You know, the reason for World War II is basically may mga yumayamang bansa na nangangailangan ng natural resource. Yun ang katayuan ng China ngayon eh. It's one of the fastest growing economies in the world. You have 1.2, 1.3 billion people na kailang pakainin din nila. Di ba? Mabigyan ng trabaho, negosyo at lahat. So in other words, kailangan ng resource eh. At So, balitadong mayaman kasi yung West Philippines. kasabay niyan, yung pagbagsak naman ng ekonomiya ng Amerika. Diba? Well, umaangat ang China, bumabagsak siya. So, nate-threaten somehow. Kakaiba lang yung presidente ng Amerika ngayon. Yun lang. Oo Mag-iingat nga. ho kayo dyan sa Amerika yung mga Pilipino. Hindi guarantee yung citizenship yun, hindi kayo ma-deport. Kaya nga. Yun lang. Ingat. Ingat po, ingat. Pero sir, balikan natin. No? Ang sinasabi natin is diplomasya at kumbaga idaan natin sa negosasyon lahat. No? Usapan. Well, there was a time nag-uusap. Yeah. There was a time. There was a time. Pero ang problema kasi, yung long game yan eh. Yung pag-uusap. At saka, you know, some people are proposing na magkaroon tayo yung foreign policy natin should be independent. Wala tayong kampi. You know, for you to be able to do that, dapat malakas yung armed forces mo. Kaya mong idepensa yung territory mo. Wala tayong kakayahan. At alam ng mga kalaban alam ng mga nag-i-interest sa West Philippine Sea yun. So sa kanila, papasok ng bangko, nagsusukat, nagre-research, Nagde-dredge na lang. nagde-dredge. In other words, wala tayong kakayahan kasi dumipensa. Or, timid. Kasi yung ibang bansa kasi, pag pumasok yung mga fishing boats nila, lumalaban eh. Indonesia, Yeah. tayo, Korea, pumapalag. Diba? wala eh. So, unbelievable. So, speaking of national defense, kanina sir nabanggit nyo na yung Coast Guard. Yes. Ang Coast Guard natin ngayon ay nasa ilalim ng Department of Transportation. Civilian, technically. So, mayroong biru-biruan na kaya tayo pinapasok sa West Philippine Sea dahil yung Coast Guard natin nasa EDSA nangaharang ng motor. Hindi naman. Di ba? I mean, yun yung nakikita kasi. Pero, ang tanong ko ganito,
Tingin nyo ba dapat ibalik sa National Defense ang Coast Guard? Well, technically yung Coast Guard, okay lang naman civilian eh. Ang mahalaga sa Coast Guard kasi, yung gamit. Now, alam nyo, the government has started modernizing Yeah. yung ating armed forces, including the Coast Guard. So, ibig sabihin, yung kapasidad nila, yung capability nila, gumaganda na rin. But again, it is not enough. It is not enough. It is not powerful enough to defend our country. Which is sa akin fine. Pero slowly, aabot din tayo ron eh. As long as malinaw yung priority ng ating bansa. Now, the key to having a strong armed forces is a strong economy. Kasi kung malakas yung economy mo, may pera ka. Di ba? Kung tama yung priority mo sa paggastos ng pera ng taong bayan, gaganda yung ekonomiya mo eh. Lalakas yung ekonomiya mo eh. Sa bayang pag-unlad pati, di ba? Yes. Depensa mo, edukasyon mo, ekonomiya mo. You know, the single biggest weapon of China nung yumaman, education. Education. Yung mga anak ng magsasaka, anak ng mga mangingisda are now the millionaires of China. Di ba? Dito sa Pilipinas, yung chansang maging ganon, medyo wow. Di ba? Ang paniniwala rito, anak, mag-aral kang mabuti, sabi ng tatay ng magsasaka, para hindi ka matulad sa akin. So, walang second liner ng magsasaka. Alam mo sa Pilipinas, hindi idol ng mga anak ng magsasaka, yung pagsasaka. Kasi dinadanas sila yung hirap kasi. But in other countries, in the modern economy, Napaka-noble, di ba? yung pagiging magsasaka, pagiging teacher, di ba? Kaya dito sa Pilipinas, teacher, police, call center, di ba? Ito yung mga mabilis na maraming kurso kumukuha. In demand. Kasi nga, may regular na pasweldo. So, yun ang sitwasyon. So, madali dapat balansin yan. Yung Congress kasi discusses the budget every year. Ang budget ngayon, 6.3 trillion. So, kung edukasyon ang susi, di ba? Education should have more budget. Pinakat pa nga eh. Medyo denowing eh. No? Pero sa saligang batas, di ba? It should be given the highest priority. Oh. Yung health, ganun din. Housing is even in the Constitution. So, yung tatlong yun, yung sinasabi ng Constitution sa ligang batas na people living in dignity. Diba? May dignidad na nabubuhay. Diba? So, yung budget mahalaga na tignan sa ganung pamamaraan. Ano ba yung priorities ng pag-asenso? Para tuloy-tuloy. It takes 20 years to educate your people from grade 1 to college. Pangalawa, college graduate dapat. College diploma dapat. Kasi between a certificate and a college diploma, siyempre mas mataas yung value ng college diploma when it comes to salaries, di ba, benefits, etc. Hindi ko minamalit yung mga certifications. Pero maraming kumukuha ng mga short courses dahil kailangan na magtrabaho kasi. Kailangan ng tumulong sa pamilya. Di ba? So, napipwelsa. Pangatlo, they cannot afford private schools. Parang iginigiya yung mga estudyante para maging OFW, para maging skilled worker. Hindi para maging professional. Well, sa akin, again, there's nothing wrong with that. Kaya lang, ang problema kasi, look, yung mga overseas Filipino migrants, diba? At any given time, 8 to 9 million yan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, technically. Sila yung napagkaitan ng libreng edukasyon, problema sa kalusugan, walang bahay. Kaya nga, nag-abroad, iniwan yung pamilya, para makatulong sa pamilya, matulungan yung pamilya lang iniwan sa Pilipinas. Ngayon ang tawag natin sa kanila, mga hero. The sheer number, the amount of money na dinadala rito, keeps the economy afloat. Pero and yet, sila yung napakita ng serbisyo ng gobyerno. So sila ngayon nagtatrabaho, di ba, para isiguro na yung pamilya nila, hindi magaya sa kanila. Parang ganun eh. Pati diba? Mga kaso pa rin hanggang ngayon ng mga pang-aabuso sa OFW. Marami ang kaliwat kanan yan. Marami rin hindi documented, di ba? Nung ako'y mayor talaga. Kasi ako naging OFW ako for some time. Hindi, para isugal mo na magtrabaho sa labas na undocumented ka. Ibig sabihin wala kang protection eh. Di ba? Wala kang protection. TNT, ang tawag natin doon, di ba? Out of desperation yun. Out of desperation. Kapit sa patalim. Kapit sa patalim. Minsan pangalawa, dami ng red tape. Yeah. So, yun lang. Yun na kailangan ayusin talaga. Anyway, sir, baka mayroon kang panawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga manonood.
Unang-una, no, ilang araw na lang eleksyon na. Konting kembot na lang, butuhan na. Di ba? Huwag natin painitin masyado yung eleksyon sa Pilipinas. Huwag tayong magsakitan physically. Magdebate, okay lang yan. Di ba? So, mainit na nga panahon, paiinitin nyo pa, magkakaproblema talaga tayo dito. Sa likod ng balota, number 26, action dapat, party list. Sabi ko nga po kanina, kami ang magiging CCTV nyo sa Kongreso. Kami ang magiging boses, mata, tenga nyo sa Kongreso para ipaglaban yung nararapat para sa nakakaraming bilang ng Pilipino. Malinaw ho sa amin to. Ito po yung matibay kami sa plataforma, malakas kami dyan, korupsyon, labas kami dyan. Di ho ba? At kung meron man kami ipapangako sa taong bayan, magiging transparent kami sa aming paninilbihan. So, ito lang ho yun. At bilang panghuling mensahe, my experience in public service, I have always supported institutions. Hospital, eskwelahan, ganun, institusyon eh. Kasi simple lang ho ito eh. Pero ng bayan yun eh. Taong bayan yun eh. So at the end of the day, binoto ka man o hindi ng kababayan mo, dapat may access sila sa serbisyo. Hindi mo pinipili kung sino yung tutulungan mo. Diba? Yun ang problema ko sa mga ginagawa ngayon eh. Sa national budget. Ginawa lang personal na alkansya nila eh. Diba? Tapos pinipili yung binibigyan. So, it creates animosity sa baba. Diba? Parang lang nilegalize yung vote buying. Legal form na, di ba? Nilegalize yun yung vote buying eh. So, wag naman po sa atin ganun. Sabi nga ako kanina, yung pangalan ng partido namin, action dapat. Yung iba, ang pangalan ng partido nila, yung kung ano yung uso ngayon na pinamimigay eh. Di ba? Wala ho kami pang-attract sa tao kasi. wala ho kami endorser na artista. Yun lang, artistahin na lang. Maraming salamat po. Magandang hapon. Number 26 po sa balota. Action dapat party. Magandang hapon po sa inyo. Good luck, sir. Thank you. Salamat. Thank you.